Ang mga hampas ng alon sa baybayin ay tila napakasarap pakinggan. Nagbibigay aliw sa ating mga mata. Lumilikha ito ng payapang tunog na nagbibigay ginhawa sa isip at damdamin sa tuwing tayo ay magpupunta sa ganitong klaseng lugar. Ang ganitong tanawin ng aming makikita dito sa Calatagan, Batangas. Aming pinuntahan ang isa sa mga tourist attraction dito upang alamin ang kasaysayan at ganda ng lugar na ito. Mapakita ang mga sinaunang istruktura na may kahulugan at ambag sa ating nakaraan. Kaya tara, muli niyo akong samahan sa isang adventure ng aking biyahe. Let's go! Ayan, good morning mga kabiyahe. So, today is biyahe day. Matagal-tagal tayo na bakante dahil marami tayong ginawa. And finally, makakapag-ride na rin tayo. Kasama natin si Rick Moto. So, makikita kami sa may SM City Sukat. Kung saan kami pupunta, abangan nyo yan. Let's go! Ayan mga kabiyahe, back on the road tayo. And today's video, meron tayo pupunta na sikat na pasyalan dito sa may Batangas. Ayan, medyo matagal-tagal na tayo nagpahinga dahil marami tayong live events na ginawa. Medyo importante siya kaya hindi muna ako masyado nakakapag-upload ng mga video. So ngayon na lang ulit ako gagala. And nasaktuhan na bakante rin si Rick Moto. So magkikita kami sa SM City Sukat. Ayan, let's go. Grabe, sobrang nakakamiss mag-ride. Feeling ko parang isang taon ako hindi nakapagbiyahe. Napaka busy ko kasi mga kabiyahe these past few months. And hindi tayo magkaroon ng time. Kaya ngayon nasulitin natin yung ating biyahe. And shoutout pala sa aking mga followers na nakaabang sa aking mga videos na ina-upload. Shoutout sa inyo. Salamat sa pagsubaybay sa aking mga biyahe. And more power sa inyo. And patuloy lang po na pagsuporta. At para may pakita ko sa inyo ang iba't ibang lugar dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Let's go! Alright mga kabayan, dito na ngayon si Rick Moto. So gamit niya si Giorno. Ayan. Medyo natagalan lang kami kasi inayos namin yung intercom niya. Hindi na gumagana yung wire nung Hero Pro niya. So pinalitan ko lang ng isang set. Baka bumili na lang si Ninong ng wire. So from here sa aming location, meron tayong 2 hours and 39 minutes, almost 122 kilometers. So let's go na. Medyo mahaba-haba rin to. Currently mga kabiyahin, dito pala kami sa may SM City Sukat. Dito magiging starting point namin. Let's go. Alright mga kabiyahe, sa may Biglatan na tayo. And medyo umaga-aga na. Time check tayo, 5:40 AM.
Mayroon pa 96 kilometers para marating natin yung ating destination. Pag matagal-tagal ka talagang binagmamotor, kinakalawang ka. Nakakamiss din talaga mag-ride. Oo nga po eh. Ngayon kasi yung season ng tag-ulan. Buti na lang medyo maganda-ganda po yung weather nito mga nakaraang araw. Alright guys, nandito tayo sa may bandang Amadeo. Medyo mataas na to, so lumalamig na yung klima. And good thing is maganda yung panahon. Maaraw siya. Hindi tayo problema kung uulan ba. May enjoy natin tong biyahe. Chill ride lang tayo dahil ang gamit ni Ninong Rick is si Giorno, wala si Adi. Hindi siya makabakbak. Wala rin pala si Doktor kasi busy kay Miss TV. Congrats pala at malapit ng mga anak. Ayan mga kabayan, sa may Twin Lakes na tayo. Meron na lang 64 kilometer, 1 hour and 17 minutes na travel time. So far maganda yung biyahe natin kasi wala masyadong sasakyan. Kasi first day ngayon, hindi tayo bumiyahe ng weekends kasi baka crowded yung mga lugar. Ayan, ito yung I Love Amuyong. So dito pala sa Tagaytay, sikat na sikat yung pagkain ng bulalo. Ayan, kahit saan makakita ka ng bulalo na pagkain sa mga restaurant. Dito may mga pasulubong din ng mga prutas. Siyempre hindi mawala yung palengke dito sa may Tagaytay, kung saan maraming pinintosang itindang karne ng baka. Mga kabiyahe, welcome to Nasugbu. Ayun, nasa may Nasugbu na tayo. Daming petrol dito mga kabiyahe. Meron pang nakita na magtatapatan, mukhang magkakompetensya. Yung isang kumpanya naglalabanan. Opo, para hindi sila nag-agawan o nasasapawan. Dapat meron silang maximum distance. Alright mga kabiyahe, dito tayo ngayon sa may Paliko, Nasugbu Highway. Yan, galing tayo ng Tagaytay and bumaba tayo sa mahabang daan. And so far dito napakaganda mga kalye nila, patag, walang lubak-lubak, napaka-smooth ng travel namin. Talagang enjoy lang yung biyahe, hindi naman kailangan bumakpak kasi hindi naman kami nagmamadali. And maganda ron is makakahanap kami mamaya ng kakainan sa aming destination. Yun, sa mga sikat dito sa Batangas is Lomi.
Alright mga kabiyahe, dito tayo sa may Barangay Balitok. Part pa rin ito na hindi yan Batangas. So dito sa may bandang kaliwa ko, dito yung may malaking Kalatagan na pala. Kalatagan Batangas na pala to mga kabiyahe. So dito sa part na to, ito yung Baluarte Estates na hacienda. So ito yung may pinakamalawak na lupain dito. Grabe, napakalawak nito mga kabiyahe. At meron dito kabayo sa loob. Well maintained tong lugar na to. And for sure yung humahawak dito or nakakasiwa is malaking tao o isa sa mga kilalang sikat na mayayaman. Ito ang kahabaan ng Kalatagan Lian Highway. Ito ang aming babagtasin upang marating namin ang aming destinasyon dito sa may Kalatagan. Meron dalawang pangunahing barangay na pinagmulan ang San Diego na may sariling kasaysayan. Ang San Diego sa Lian, Batangas at ang San Diego sa San Pablo, Laguna. Ayon sa mga kasaysayan, bago dumating ang mga Kastila, ang mga ngangalakal na Inchek ay nagtatag ng komunidad sa baybaying ito. Nakaharap ito sa kanlurang dagat ng Pilipinas at kilala ito sa pamosong formasyon ng bato, bakawan at nagagandahang mga tanawin. Binubuo din ito ng 10 sityo na siyang humahaligi sa Puok Nayon. Talagang nakakamangha ang lugar na ito mga kabiyahe dahil napapalibutan ito ng kulay berde na tanawin na nagbumula sa palay at sa mga kabundukan. Talagang maaaliw ka habang bumabiyahe ka sa lugar na ito. Tatanggal lang yung pagod, makakalanghap ka ng sariwang hangin. Itong dinadaanan namin mga kabiyahe, part pa rin siya ng Kalatagan Lian Highway. So sa lugar na to, sunod-sunod na yung mga naglalakihang resort dahil nasa may tabi na ito ng dagat. So ito yung Barangay Tanagan. Dito makikita yung Casobe na resort, Sandari, Paris White Beach, and yung Edna's Campsite. Yan. So yan yung mga sikat na resort dito. Sa Edna's Campsite pala, ilang balik na kami dyan. So sa mga gustong mag-try, maganda dyan mga kabiyahe. Kung gusto nyo mag-try ng camping, sulit yung experience dyan. So ayun nga mga kabiyahe, after ilang oras ng biyahe, finally nakarating na rin tayo dito sa ating destination. 2 minutes na lang. Hopefully may makakainan doon sa loob kasi di pa kami nagbe-breakfast para ma-enjoy natin yung view. Hindi ko rin sure kung may lakaran ba na gagawin dito sa destination namin. Ito ang daan papasok sa may Cafe Santiago. Dito pala mga kabiyahe, makikita mo na sa bungad pa lang maganda na ang kapaligiran at nakakaaliw ang atraksyon. Talagang sulit ang biyahe kapag ganito ang makikita mo sa iyong harapan.
So, eto mga kabiyahe, yung pupunta natin, yung LS Cafe Santiago. So, rough road yung papasok niya. So, tara. Dito naman tayo sanay sa rough road eh. So, itong pupuntahan pala natin is isa siyang lighthouse. Tourist attractions di siya dito sa may Calatagan, Batangas. So, sa mga hindi pa nakaka-visit, try nyo dito mga kabiyahe. Okay naman yung papasok dito, hindi siya ganun ka rough road. Passable pa naman siya. Hindi lang siya well developed na daan or hindi siya sementado, pero patag naman po. Hopefully sa future semento to para maganda-ganda rin yung pagbisita ng mga ibang turista. Ayan na yung paahon. Ayan, sa mga naka scooter type, patayin nyo yung traction control nyo kasi alam yan. Oh, let's see, parang sarado. Tanong natin. Uy! Yeah. Hindi lang pantay. Muntik pa. So ayan mga kabiyahe, unfortunately sarado siya. Sa kadahilanan na hindi ko po masabi sa inyo. Pero dito naman meron siyang tourist assistant desk, kaso walang tao. So ayan, ito siya. Pero anong oras na po ba? Kasi nakalagay dito 8 AM yung niya, yung open niya. So dapat supposedly open na siya, and 5:30 yung kanyang close. Let's see. So ito mga kabiyahe, sabi dito sa mga reviewers, contact the local management to ensure the gate is open. So kailangan pala na kukontakin mo yung tourist guide dito or yung namamahala para makapasok ka sa loob ng Cafe Santiago. So wala naman yung tourist dito, and wala rin naman pong nakalagay na contact information ng tatawagin or nung namamahala para makapasok tayo sa loob. Yun pala, may telephone number. Tatry natin tawagan. 136-9455. Try natin tawagan. So ito mga kabiyahe, habang naghihintay kami, papakita ko lang sa inyo yung bago nating helmet na Seg Freedom. So ito yung ating bagong gagamitin sa ating mga adventure. So meron din tayong nakakabit na intercom na T-Max. Ayan. So okay naman, napaka gaan nung helmet, hindi siya masikip sa loob. Tama lang yung size na nakinuha natin, and hopefully magkaroon din ng ganito si Rigmoto. So ayan, Sek, baka naman. So ito yung pupunta natin. Naghihintay lang kami sa katiwala or sa tourist guide na naka-assign dito. Hintay natin mag-open kasi nakasarado siya. So
So ayan mga kabiyahe, galing tayo dun sa may tourist information. And upon entrance is meron 50 pesos per head na babayaran. And natanong ko si sir, pwede naman daw mag picture, pwede naman mag-take ng videos. And pwede rin daw magpalipad ng drone, basta within the vicinity area lang daw. So later, punta tayo dun sa harap para makapag picture ng motor. And then dito sa may signage. So ikutin muna natin itong lugar. So ito mga kabiyahe, papasok na tayo sa loob ng lighthouse. So basic structure is na parang napakatagal na itong lighthouse na to. May mga part na rito na medyo nasisira na. And dito sa bandang ito parang ito yung mga sinaunang CR. So tignan natin kung ano yung nakasulat dito. Parola ng Cape Santiago, kilala bilang Paro de Cabo Santiago, unang siniyasat at pinakaalala ni Margin Percy Perez 1887. Itiniro na Aldecoa Ecija, nangyari sa ladrillo batay sa disenyo ni Guillermo Brockman 1890. Nagsilbing gabay ng mga naglalayag sa daungan ng Manila. So taong 1887 pa pala itong Cape Santiago. So pasok tayo sa loob. So gaya nga sabi ko mga kabiyahe, based sa structure sa labas, and dito rin sa loob is makikita na medyo hindi na ganun ka ayos yung structure or yung pagkakabuo nitong Cape Lighthouse. May mga part na medyo sira na. Ayan. Pero hopefully dahil sa mga entrance fee na nabibikom ng mga tourist guide dito, maayos sana or maparenovate kahit hindi totally buo, is mapanatili lang yung structure niya. So, punta tayo sa may bandang open area. Ayan. So, dito makikita na yung harap nitong Cape Lighthouse. So, ayan. Napakaganda at napaka-aliwalas na makikita mong view dito sa lighthouse. Ayan. Banda rito is perang meron siyang, I think, balon yata ito. Imbakan ng tubig. Balik tayo dito sa kabila kwarto. Ano parang ilaw dito na ginagamit. Hindi ko sure kung para saan niya. So ito yung daan papunta sa taas ng lighthouse, pero siya ay sinarado na dahil siguro ay may mga part na ng lighthouse mismo na hindi na ganong katibay o hindi na maayos, kaya sinarado na siya sa mga public. So pupunta tayo sa labas. Dito tayo sa may labas or sa likod ng lighthouse. Hindi ko sure kung likod or harap to. And ayan. Tahimik dahil kami pa lang yung una sigurong pumunta dito sa lighthouse ng ganitong oras. Pinunta namin ng maaga kasi para makapag-shoot kami na maayos. So ayan yung lighthouse.
And maiwasan din namin yung sobrang tirik ng araw. Ang Cafe Santiago ay nasa timog kanluran, dulo ng Luzon, sa may Calatagan, Batangas. Nakilala din sa tawag na Cafe Santiago Lighthouse. Itinayo ito noong 1890 at idinisenyo ni Guillermo Brockman at pinangalan kay Don Santiago Sobel na siyang may-ari ng lupain. Ang parola na ito ay sinimulan noong panahon ng Espanya bilang bahagi ng plano na ilaw na siyang hahaligi sa may baybaying dagat. Nagiging gabay din ito ng mga barko na naglalayag sa Verde Island Passage at Manila Bay. Ang istruktura na ito na mayroong taas na 51 talampakan na napapalibutan ng mga berdeng halaman at matataas din ng mga puno. Ang parolang ito ay mayroon din taglay na kagandahan na umaakit sa mga lokal at mga turista na nagpupunta rito. Sino ba naman ang hindi maaaliw sa mga hampas ng alon at sariwang hangin na malalanghap dito? Ang parola na ito ay taglay ang pinakamatandang edad base sa kasaysayan na mahigit 136 na taon na ang tagal. Kaya sa mga susunod na henerasyon, sana mapanatili natin ang ganitong istruktura may mahalagang kasaysayan sa ating bansa. Kaya mga kabiyahe, tapos na tayo dito sa Cafe Santiago Lighthouse. So pababa na tayo and hanap tayo na makakainan na merong masarap na Lomi Batangas. And sabi ni kuya na tour guide, paglabas lang daw dito sa daan na to, bandang kanan diretso, meron daw sikat na kainan, pangalan po is Banongs. So check natin. Let's go, rough road ulit. Pero kaya naman. Sulit naman. Meron din pala tayo nakita mga tourist doon na taga Las Piñas. So shoutout sa kanila. Maganda yung spot ng Cafe Lighthouse dito sa may Calatagan, Batangas. Peaceful siya, talagang nasa harap ng dagat yung tanawin. Napakaaliwalas nung kulay nung dagat, and masasabi ko na wala, grabe, iba talaga pag sigad ng gumawa ng natural resources natin. Mapapamangha ka na lang talaga. So dito, paglabas natin ng main road, kakanan daw tayo. Diretso lang, bandang right side daw yung Banongs. So hanapin natin. Dito mga kabiyahe, ang dami pa rin mga resort na pwede nyong puntahan or pagliguan kung kayo ay mapapadpad dito sa dulo ng Calatagan. Nasa right side daw si Banongs. So check natin kung gaano siya kalayo magmula dun sa Cafe Lighthouse na pinuntahan natin. Grabe, wala kang makikita dito.
O ito na pala, Banong Lumihan, 20 meters. Ayan, medyo rough road lang pero passable pa rin naman. 20 meters. Saan dito? Dulo na to eh. Yun oh. Diretso ligo. So ayan mga kabiyahe, ito yung harap ng Banongs. Nasaan si Banongs? Ito si Banongs. Nasa right side. Left side pala. Medyo tago lang siya mga kabiyahe kung hindi nyo mapapansin. Ayan, sa bandang kaliwa siya pag pinasok nyo yung eskinita na to. Tayo ng malilim. Yan, kain muna tayo mga kabiyahe. Kasi 9:23 na rin. Kaya mga kabiyahe, tapos na kami kumain ng breakfast. And right now, nakapagpahinga na kami. So, pagkasundan namin ni Rick Moto na diretso kami kay Biang. And para mahababa yung travel time namin. And masulit din namin yung biyahe for today. So kasi baka matagal na naman bago masundan yung rides namin eh. Kaya sulitin na namin today. Let's go! Kaya mga kabiyahe, dito tayo sa may rotonda na JP Laurel. So meron dito signage ng Nasugbu. Diretso lang tayo dito sa may rotonda. Papunta na to na kay Biang and Maragondon. So 54 minutes, 33 kilometers. Ito na ang baybayin ng Ternate. Sarap sana maligo kung meron lang tayong dalang damit. So dito mga kabiyahe, kaliwat kanan na po dito yung mga resort, especially dito sa side ng beachfront. Isang hilera to ng mga resort. Ayan. Kung kayo yung magtatampisaw dito, sunod-sunod yung makikita yung mga private resort dyan. Ayan mga kabiyahe, nandito na tayo sa may Kebyang Tunnel. Doon tayo sa kabila, no? O dito na lang. Ito na ang Kebyang Tunnel. Tumakas na tayo, takasan na natin ang mundo. Magtago papalayo sa mas tahimik at payapang mundo. Umubulong ang hanging amihan at huni ng ibon. Dumudulog at tinatawag na tayo ng bundok. Ayan mga kabiyahe, after natin dito tumambay saglit sa may Kebyang, pabalik na tayo, back to home base
para makapagpahinga and unwind. And papagas din pala si Ninong Rick, 1 bar na lang siya. So ayan mga kabiyahe, napaka exciting and napaka-enjoy nung aming naging ride today. Simula kami sa may SM City Sukat, going to Tagaytay and to Calatagan, and after sa Calatagan nag-side trip kami dito sa may Tibiang, sa may Ternate, and dito na namin tatapusin ang aming ride for today. And for this video, salamat sa mga manonood, mag-subscribe and magpa-follow. Thank you for watching and see you soon sa aking mga future na biyahe. Let's go!